Sa pagpapatuloy ng ating kwento, patuloy sa pag-score si Lucas at naibaba na nila ang lamang ng Cold Heart sa 2. At ang mga nanunood ay hindi talaga makapaniwala na makakahabol pa sila. Ngunit napansin ni DP na mukhang narating na ni Lucas ang kanyang limitasyon at nagpa siya na itong palitan at ibalik si Jaden sa loob ng court. Sa pagpasok ni Jaden ay pinuri niya muna si Lucas at sinabing, "Halimaw ka maglaro, alam mo ba yun?" Sumagot naman si Lucas ng salamat, "Kayo na ang bahala." Sabay tapik ng kamay nila sa isa't isa. Sandali namang naalala ni DP ang mga panahon na wala pang naniniwala sa kakayahan niya bilang isang coach. Isa lamang siyang bata, bakit tayo makikinig dyan? Bakit natin babayaran yan gaya ng sa ibang mga coaches? Ang batang katulad mo ay hindi nababagay dito. Yun ang mga salitang tumatak kay DP na hindi niya malilimutan. Kaya nasabi ni DP sa sarili na pagod na siyang minamaliit. Kaya gagawa siya ng isang team na tatalo kahit sa mga basketball gods at mga halimaw sa sports. Isang team na babago sa basketball habang buhay. Sabay sigaw sa buong team na ito na ang last play. 40 seconds ang natitira at hawak ni Jonathan ang bola habang si Omari ang dummy depensa dito. Mag-focus ka, wika ni Omari sa kanyang sarili. Buong game pinapanood mo si Jonathan. Isipin mo ang mga bawat play na ginagawa niya. Bawat desisyon, para ma-predict mo ang mga gagawin niya dito. Nakita ni Omari ang mga imahe ng mga posibleng gawin ni Jonathan at mukhang nakaisip na siya ng paraan upang pigilan ito. Ngayon na Titan Slayer, sigaw nito habang si Chan naman ay biglang lumitaw sa harap ni Jonathan. Napawat dahil na lang si Jonathan dahil bawat opening na pwede niyang daanan ay biglang nawala dahil sa depensa ng dalawa. Napaisip na ito kung dapat niya bang ipasa ang bola sa last play ng biglang. May sumigaw ng bahala kayong tatlo dyan. Akin na ang bola na ito. Biglang sumulpot si Tariq at mabilis na inagaw sa kamay ni Jonathan ang bola. Napashit na lamang si Jonathan at wala na itong nagawa dahil mabilis nang nakalayo si Tariq. Natuwa naman si Omari dahil alam niyang mangyayari ito dahil ito ang naisip niyang plano kanina. Sumigaw namang ang coach ng Cold Hearts at sinabing magmadali kayo. Bumalik kayo sa depensa. Mabilis namang hamarang ang tatlo sa Cold Hearts upang pigilin ang nagmamadaling si Tariq. Napangiti naman si Tariq at sinabing subukan nyo. Nang makita ko kung paano kayo ikutan ni Lucas kanina ay parang gusto ko rin itong gawin. Wika pa nito nang gayahin niya ang galaw ni Lucas at isa-isang iniwanan ang depensa ng tatlo. Pinilit naman ni Jonathan na humabol at nagsabi pa ito ng nice move sa ginawa ni Tariq. Ang problema, malayo pa ang kailangan mo pagdating sa experience. Wika pa nito. Gaya naman ng inaasahan, walang balak huminto si Tariq kahit napapalibutan na ito ng buong team ng Cold Hearts at dire-diretso lang ito patungong basket. Hanggang dito ka na lang, wika ni Jonathan kasabay ng pagtangkang agawin ng bola mula sa likuran ni Tariq. Ngunit sa hindi inaasahan, sa mga natitirang lakas ni Omari ay bigla itong lumitaw at naunahan nito si Jonathan na agawin ang bola. Sa pag-agaw nito, nagsabi ito na siya ng bahala at nagpasalamat kay Tariq na mukhang inis na naman at hindi niya nagawa ang gusto niyang gawin. Nakangiti pa nitong sinabi kay Tariq na pasensya ka na big guy. Kami na ang bahala magmula dito. Mabilis namang nakalipat ng depensa si Jonathan at sinabi kay Omari na mukhang ginamit nito si Tariq para maitawid lamang ang bola sa kabilang basket. Pero ano na ngayon? Kung gusto mo manalo ay kailangan mo akong lagpasan, wika pa nito. Wala akong plano na lagpasan ka, sambit ni Omari sabay bigay ng bola kay Malik. Napaisip naman si Jonathan dahil nagagawa pa ni Omari pumasa gayong wala nang natitirang oras. Sumigaw naman ang kakampi ni Jonathan at sinabing anong pinaplano nito. At makikita natin na sa sandaling yun ay nagkaroon ng pagkakataon si Jaden na makapwesto at napansin ito ni Jonathan. Nagmamadali itong tumakbo dahil nalaman nito ang last play ay kay Jaden. Sumigaw ito nang hindi niya hahayaan makatira si Jaden dahil alam niyang dito sila matatalo. Pinasa ni Malik ang bola ng napakabilis na halos buong lakas niya ay ginamit na niya para sa huling play na ito na sa sobrang lakas ay halos napaatras pa si Jaden. Nakangiti naman si Jaden at sinabing napakagandang pasa noon. Sinubukan namang i-challenge ni Jonathan ang tira ni Jaden ngunit na-release na nito ang bola. At sa huling segundong natitira sa oras at ang Dreamers ay down by 2. Lahat ay pigil hininga at ramdam ang bigat ng laro dahil pinili nilang kunin sa 3 at huwag na dalhin pa sa overtime.
Natapos ang oras kasabay ng pagpasok ng bola sa basket. Lahat ay nagsigawan sa pagtatapos ng laro, panalo sila Omari sa score na 81-80. Sa kabilang banda naman, si Jonathan na nagtataka kung paano sila natalo ng isang team na kailan lamang naglaro ng magkakasama at ang ilan pa nga sa kanila ay wala pang alam sa laro. Malungkot man ay tinanggap ni Jonathan ang pagkatalo at sinabi sa mga kagrupo na babawi sila next time at hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Matapos ang laro, ibinalita naman agad ni Omari sa kanyang tita ang nangyaring panalo nila kahit ang ilan sa kanila ay hindi magkasundo pero nag-awan pa rin nila ng paraan. Tinanong naman ni Omari kung bakit ang tahimik sa kanilang bahay at kinamusta ang kanyang kapatid. Bigla naman tinawag sila ni DP para sa isang meeting at nagpaalam na ito sa telepono. Congratulations sa una niyong panalo. Pero wag muna kayo masyado ma-excite. Nanalo lang tayo ng 1 point bago matapos ang oras at parang ang hirap para sa akin na tawagin yun na panalo. Inubos niyo ang buong first quarter ng pakikipag-away sa isa't isa, hanggang sa last play. Isipin niyo kung sa unang mga minuto pa lamang ay inayos niyo na agad ang laro. Well, kailangan natin maghanda sa susunod nating laro. Lalabanan natin ang City Reapers next week. Ngayon naglalaro na kayo bilang isang team. Sisimulan na natin ang madugong training at dalhin kayo sa next level. Pero sa ngayon, lahat kayo ay kailangan munang ipasa ang mga klase nyo. Muntik ko na makalimutan na may school pa pala tayo, wika ni Omari habang si Chan naman pagod na sa kakaisip. Habang si Jaden ay tapos na sa pagsasagot at makikita ang itsura ng dalawa na parang unfair sa kanila na matalino si Jaden. At lumipas ang mga araw, natupad ko ang pangako ko kay tita na gagalingan ko sa klase, syempre sa tulong din ng mga kasama ko. At sa gabi naman tinutupad ko ang pangako ko sa sarili ko. At habang lahat ay mahimbing na natutulog sa gabi, ang mga pangarap ko ang nagtutulak sa akin na magpatuloy. At tanging ang basketball lang sa ngayon ang mahalaga para sa akin, wika ni Omari. Kinabukasan naman habang naglalakad si Tariq sa loob ng academy. Ano ba ito? Talaga bang basketball lang ang alam ng mga tao dito? Wala ba kayong ibang alam na gawin? Nakita naman niya si Jaden na patuloy pa rin sa page ensayo ng katawan nito. Ha, dapat rest day namin ngayon bago ang laban. Bakit nag-e-ensayo pa rin sa Jaden? Seryoso ba kayo? Wala ba sa mga ito ang gusto magsaya sa rest day natin? Pati sila Chan at Lucas ay nakita niya rin na nagtitraining. Kahit ang buwisit na si Malik ay busy din at hindi nagbi-break. Nanalo kami sa first game, di ba? Hindi ba nila gusto man lang mag-celebrate kahit konti? Kung seseryosohin mo ang basketball gaya ng ginagawa nila ay hindi na yun masaya. Habang naglalakad naman si Tariq sa labas ng academy, meron siya napansin na naglalaro sa park. Laking gulat niya nang makita si Omari na kahit sa oras na ito, pati sa labas ng academy ay patuloy na nagpa-practice. Wala akong pakialam sa panalo o sa pagiging magaling sa isang bagay. Ang tanging mahalaga sa akin ang masaya ako sa ginagawa ko. Pero sa school na ito, lahat ginagamit kahit pinakasaglit na oras nila para lang makapaglaro ng basketball. At hindi na mahalaga kung may kalaro sila o wala. Para sa kanila ang basketball ang pinakamahalaga. Lumapit si Tariq at inaya siya maglaro ng one-on-one. Habang sinasabi sa sarili na gusto rin maintindihan kung bakit. Ang laban ay kung sino ang unang makatatlo. Nagsimula ang laban na bola ni Omari. Iniisip ni Omari kung ano pumasok sa isip ni Tariq but bigla na lang siya inaya nito mag one-on-one. Para naman sa isang tao na kailan lamang nagsimula maglaro ng basketball. Ang paglagpas sa depensa ni Tariq ay napakahirap pa rin gawin. Habang nagdidribble si Omari, makikita natin na ibang klase ang aura ni Tariq kahit nakatayo lamang ito sa harap niya. Sinimulan ng atakihin ni Omari ang depensa ni Tariq at matagumpay na nalagpasan niya ito ngunit madali lamang natapik ni Tariq ang bola mula sa kanyang mga kamay. Mahal mo ang basketball, di ba? Yan lang ba ang kaya mong ibigay? Tanong ni Tariq. Lahat kayo sa Dreamers pakiramdam nyo ay kailangan nyo ibigay lahat para sa basketball. Nakipaglaro ako sa iyo kasi gusto ko din maintindihan kung bakit. So tama na ang laro at magseryoso na tayo. Ngayon ay bola naman ni Tariq. Mabilis naman umatake si Tariq sa basket at sinabing dito ipapakita ko sa iyo kung anong ibig sabihin ng basketball. Mabilis nitong iniwanan sa Omari at naalala nito ang ganitong galaw ay katulad ng kay Jonathan.
Sa laki ni Tariq ay ilang dribble lang kinailangan nito para makalapit sa basket at madali lang itong naka-score ng isang dunk. Hindi lang ang kanyang pisikal na pangangatawan. Kaya din ni Tariq na mabilis matutunan ang mga mahihirap na pace ng laro. Tanging pagkamanghalang ang naramdaman ni Omari sa ginawa ni Tariq kahit nasa gitna pa sila ng laban. Labis naman na nagtataka si Tariq kung anong niningiti ni Omari. 1-0 na. At bola muli ni Omari. Nagtanong naman si Tariq, iniskoran kita, dapat ay frustrated ka. Frustrated? Bakit naman? Sa gaya mong may pambihirang talent ay mas lalo pa kong ginaganahan. Para sakin walang challenge na mas masaya pa dito, wika ni Omari habang bakas sa mukha nito ang saya na makalaban niya si Tariq. Nagulat naman si Tariq sa sinabi ni Omari at iniisip nitong ito ang dahilan ni Omari kung bakit naglalaro ng basketball. Okay, subukan natin ta. Biglang bumuelo pa kanan si Omari at inalam muna nito ang mga posibleng galaw ni Tariq sa oras na atakihin niya ang depensa nito. Isang misdirection ang ginawa ni Omari at naiwan sa depensa si Tariq at hindi na nagawa nitong makareact sa ginawa niya. Alam ni Tariq na sa kanan ang punta ni Omari ngunit bigla itong nag-switch ng direction at ito ang ipinagtataka niya. Naka-score na din si Omari ng basket at naalala din ni Tariq ang galaw na ginawa ni Omari ay gaya din ng kay Jonathan. Naisip din nito kung natutunan lang din ito ni Omari sa laban nila sa Cold Hearts. Muli naman itong nagtanong ulit kay Omari. Ngayon gusto kong malaman, anong ibig sabihin sa'yo ng basketball? Seryosong tanong nito. Naalala din ni Omari na tinanong niya rin ito kay Tariq nung una silang nagkita. Hindi niya naisip na napakahirap palang sagutin ng tanong na yon. Ngunit ngayon na kailangan niyang sagutin yan, hindi basta simpleng sagot ang binigay ni Omari. Sinabi nito na isa itong pagtakas, isang pangarap, at napagtanto niya na kung wala ng ibang mahalaga, basketball lang ang gusto niyang gawin. Yung feeling na binibigay mo lahat para lumaban para sa pangarap mo at labanan ang malalakas na kalaban at maging mas mahusay para matalo sila. Yung challenge na maging pinakamagaling sa buong mundo ang siyang nagbibigay dahilan sakin para patuloy maglaro. At muntik ko na makalimutan. Para sakin ito ang pinakamasayang bagay sa mundo. Hindi makapaniwala si Tariq sa mga sinabi ni Omari na ang dahilan ay ang ambisyon nito na maging pinakamagaling. Sinabi nito na sa laban nila sa Cold Hearts ay talagang pinahalagahan niya ang laro na yun unang beses sa kanyang buhay at mas mahirap ang naging laban niya kesa sa dati. Yung feeling ng survival, yung pakiramdam na maaari siyang matalo anumang sandali. At yun ang nagbibigay excitement sa basketball. Buong buhay ko panay ako nangunguna sa bawat sports na salihan ko. Pero sa basketball ko nakita ang mga kalaban na kayang tumapat sa akin. At kahit mas maliit sila, mabagal at hindi masyadong athletic, may mga paraan sila para talunin ako. Kaya ako naglaro ng basketball kasi gusto ko din ng challenge. At ayoko din ng natatalo. Samantala habang naglalaro ang dalawa, may isang lalaki ang nakapansin sa dalawa at sinabing ito pala ang mga bagong teammates ni Malik. Sinabi din nito na ang pagwasak ng paulit-ulit sa team ni Malik ay kaawa-awa pero at least hindi raw ito pagpapawisan sa sunod niyang laro.